kababayan, ay mukhang mamatay na po itong pare na yung pong sinasabi kong adik na pare na 15 taon na adik ay mukhang mamatay na po dahil humihingi na po siya ng dasal daw natin ng mga Pilipino para sa kanyang paggaling at kaligtasan. Di po ba? Sinabi ko po yan dyan na mayroon na pong kanser yan, yung pare na yan. At kaya nga po walang tigil ang paghingi ng ayuda dito kay Bangag. Kahit na mali na, sige pa rin. So ngayon po ay humihingi raw ng dasal sa atin itong pare na ito. So ibig pa lang sabihin, mas pinakinggan pa pala ng ating Panginoon yung aking pagdarasal na sana magkasakit na nang wala ng lunas itong mga animal, maging mga pare na yan at mga politikong yan. So ibig sabihin, mas dininig ng Panginoon ang aking dasal kaysa dito sa pare na adik na ito. O see? So mas matindi pala yung dasal ko. At mas matindi rin pala yung pagka tinutusok ko ng karayom itong mga hayop nito, nagkakasakit. Wala, sa totoo lang, mga kababayan, kung sana kayong mga pare matitino lang, wala pong magmumura sa inyo. Yung pong mga pinaggagawa ninyo, kamura-mura kayo eh. Kaya huwag niyong sisihin ang ating mga kababayan kung hindi na nagre-respeto sa inyo. Bagkus ipinagdarasal pa nga kayo na mga matay na lang kayong lahat. Imaginin mo, pare ka. Nandyan ka, kasama ng mga NPA. At wala namang kinalaman ang pagiging pare ninyo, sasabay-sabay kayo sa usaping politika. Ay di sa kang honghang na pare, palibasa nga adik ka. Ngayon, hindi ka na nahiya. Nahihingi ka ngayon ng dasal sa amin. Nako, hindi ko masabi-sabi ng mga father ito eh. Itong mga pare na ito eh. Sa totoo lang, nakakapangilabot na tawaging father itong mga hayop na ito. Mga bastos ito. Mamaya po, ipapakita ko rito kung gaano kademonyo itong mga pare na ito. Kung gaano kaswapang itong mga animal na mga pare na ito na kahit na magnanakaw, kinakampihan nila. Pero bago po yan, ay mayroon lang po akong ikukwento tungkol dito sa mga pare na ito. Dito po sa amin dati, mismong kapitbahay ko, nagpaaral ng kanyang anak. Hindi alam nung tatay na ang kanya palang anak ay pumasok sa seminaryo. Sa madalit salita, yung anak niya naging pare. Imaginin mo, noong pare na yung kanyang anak, nagsimba itong tatay niya. At mayroong tanong ang pare na dapat sagutin na opo, Father. Hindi ko na lang po maalala kung ano yung tanong na dapat mong sagutin ng opo, Father. Hindi ngayon, nagkataon ngayon tatay niya sa nagsimba at yun yung tanong. Ngayon, parang napasagot itong tatay niya, opo, Father, sabi niya, doon sa anak niya na pare. Tapos, alam nyo, hindi pa natatapos yung simba, yung misa. Na-realize ng tatay, bakit ko tinawag na father yung anak ko? Eh, kalukuhan na ito. Sabi ganyan.
Hindi na tama ito. Hindi ang ginawa niya, kinumprontan yung anak. Bakit kita tatawagin father, di na ba kita tatay? Sabi nung ama doon sa kanyang anak na pare. Di ang ginawa nung tatay, talagang hindi niya matanggap na sinagot niya ang kanyang anak na opo father. Doon din sa simbahan tinaga niya yung kanyang anak na pare. Totoo po ito. Totoo po ang itong kinikwento kong ito. Kung hindi po ako nagkakamali, 1997 po nangyari yun. Kung hindi ako nagkakamali. Yan po yan. Kaya talagang rito, kung tutuusin ninyo, wala pong itinuturo itong mga Katoliko na ito ng mga kabutihan. Bagkos puro kasamaan at kadimunyuhan ang mga tinuturo nito. Kagaya rin yan. Imaginin mo, sino nga ba naman yung tatay na tatawagin niyang father yung kanyang anak? Ay, anak niya yun. Oh. Tapos yung marami eh. Yun na lang abagi noong Maria. Magdarasal ka kay Maria, tatawagin mong Ginoo? Kung hindi ba naman may mga kaltog na itong mga pare na ito? Sige po, pupuntahan na po natin yung sinasabi kong kaya kamura-mura itong mga animal na mga pare na ito. At bago yan, bagamat medyo mild yung init ang ulo ko ngayon, ay nais ko po munang ipahatid ang aking mapagpalang pagbati. Siyempre dito sa lahat ng aking mga subscriber, followers at mga viewers na sana manawari ay ilayo kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, ilayo kayo sa lahat ng uri ng sakit, ilayo kayo dito sa mga pari na demonyong ito, bagkos ang darating sa inyo, swerteng walang katapusan. Ayan po. So, ngayon, ipapakita ko na po sa inyo kung gaano kademonyo itong mga pare nito. Ito po ang totoo ito eh. Totoo ito. Ito. Pansinin niyo po ito. Ito pong si Romualdez at saka itong si Asidre, yung congressman doon sa Salite, na itong si Asidre, na mukhang tubol. Mukhang tubol po itong si Asidre. At saka itong si Martin Romualdez, may inabot po sila na kaparte ng mga pare na isang malita. Pero yung malita po nito, parang junior size na malita ito. Medyo maliit po doon sa totoong malita. Alam nga na mga ang laman ng malita na yun ay ice drop. At sasabihin na naman nila na ninakaw yung ice drop. Samantalang natunaw. Kaya yun ang sinasabi ko po mga demonyo itong mga pare nito. Ito po ipapanood ko po sa inyo. Pansinin niyo po yung araw na pula. Yun po ay malitang junior size na malita. Sabi ko nga po rito, hindi po pwedeng ice drop yung laman ng malita. Natural, ito yung malita na kaparte nito mga pare na itong mga demonyong mga pare nito. Kaya kahit na alam nila na magtalamak na magnanakaw itong Asidre na ito at saka itong si Romualdez ito, kinakampihan na itong mga pare nito. Paano? Yun nga, may kaparte silang malita. Ayan o. Pansinin niyo po Ayan, malita yan, yung nakaaro. Yan. Inaabot niya Asidre. Ayan. Congressman Asidre yan. Pansinin niyo yan, inaaro na yan, aro. Maliit.
Tarantado talaga itong mga pare nito. Ngayon, karespeto pa ba kayo mga pare kayo? Kamura-mura kayo, mga hayop kayo. Romuald, hindi po gawa-gawa yan. Hindi po AI yan. Talagang pinicturan po yan ng isang tao at nilagay niya sa reels. Yung pagbibigay ng junior size ng malita. Yan po yung malitang kaparte nitong mga pare nito. Kaya ganun na lang po yung Kaya wala po silang nasasabi ngayon dito sa administration bangag na ito dahil ang pinapaandar nitong bangag ng administration ito, yung pira. Ay ang pira na yan na winawaldas nila, pira po natin yan. Pira po natin yan. Kaya talagang ang sarap gilitan itong mga animal na mga ito, politikong ito. Yang Asidre na yan at saka Romualdez na yan. Ipagdasal nyo lang na hindi mag-cross ang landas natin dahil pag nag-cross ang landas natin, baka magkaigit-igit kayo mga putang ina nyo. Anyway, buisit kayo. Konting nga tayo. Konting sandali ha. At marami po tayong i-discuss ngayon. Didiscuss na rin po natin yung pag-uwi yung nalalapit na pag-uwi ni President Duterte. Ayan. Oh. Oh. Ayan po. At dahil po sa mga matay na po yung adik na pare, di ba po kinontin ko yan na may cancer na po yan. Kaya po ganun na lang na makapagsuporta ito kay Bangag kasi nga yun pong ginagastos niyan para sa kanyang tawag dito yung nalimutan ko na naman yung naglilinis ng dugo. Ano yun? Chemo. Saka meron pa isa. Bukod sa chemo. Yung lalagyan ka ng aparato, ilalabas yung dugo mo, tapos ipapasok din sa katawan mo yung dugo na malinis na. Ano man tawag doon? Simple-simple na wala pagka naunahan po kasi ako ng init ng ulo, nalilimutan ko yung di-discuss ko eh. At aminado po ako na hindi ako masyadong maganda ang mood ngayon dahil nga dito sa mga tarantadon to. Anyway, mamaya natin balikan yan. At ngayon po ay mukhang nalalapit na po yung pag-uwi ni President Duterte dahil ano ba ito? Ayan. Paano ba tanggalin yung ganito? Ayan po. Basahin ko po ha. Inanunsyo ngayon ng Britanya na posibleng itigil na ang pagpundo sa ICC. Ito ay matapos maglabas ng warrant of arrest ang ICC laban kay Netanyahu. Nauna dito, naglabas din ng press order ang Amerika sa mga bank account ng mga ICC judge dahil sa pangingialam nito sa soberenya ng ibang bansa. Wala nang gustong magbibigay pa ng pundo sa ICC. At marami na rin magwi-withdraw mga bansa doon sa kanilang mga membership. Ayan po. So, ibig sabihin po,
Pagka nag-withdraw na po sa membership yung mga ibang bansa na kasapi pa rito sa ICC, sino pa magpapalamon dito sa mga judge ng ICC saka prosecutor ng ICC? Wala na po. Dito pa lang po yung mukhang tubol na judge. Ngayon pa lang, hindi na siya makagalaw. Ni umuwi sa kanilang bayan, hindi makauwi dahil wala siyang magamit na pera. No, wala siyang magamit na ATM. So, anong gagawin dyan? Oh. So, ibig sabihin po, kaya ko sinabing anumang oras mo lang ngayon ay pakakawalan na ni si President Duterte, maaring ito ay magsipag-uwian na itong mga mukhang tubol na mga judge na ito ng ICC. Paninindigan daw po talaga ni Trump. Yung lahat, pati nga Google Imaginin mo, pati Google pinasok ni Donald Trump. Ganun ka makapangyarihan to sa Amerika. So anong gagawin nila dyan ngayon? Pakakawalan nila si President Duterte. Kaya lang naman nabubuhay pa itong mga animal na mga mukhang tubol na mga judge na ito. Dahil kay President Duterte. Pinatunayan lang nila, kaya hindi nga nila nabigyan ng interim release yan, para pinapatunayan nila doon sa mga bansa na kasapi ng ICC na yan, na talagang meron silang pinapakulong. At yan nga, nagkataon na itong si President Duterte ang nandyan. Hindi nila alam, binanatan ngayon ni Donald Trump at saka itong si Vladimir Putin ng Russia. Tapos na ang kwento. Anumang oras mula ngayon, uwi na po si President Duterte. Yan po ang abangan natin. Hindi lamang po yan, marami pa po ito. At iba lang yung mga yung mga pinakita ko rito. Ito pa Nanganganib ngayon ang operasyon ng ICC na maparalisa dahil sa ipinataw na sanksyon ng Amerika. Samantala, kung di naman raw tutugon ang Pilipinas sa panawagan ng ICC na magpataw rin ng kaparehong parusa, ay may sasapitin ito ayon sa isang veteranong political commentator, si Yan po. Media na po itong nagre-report. So, talagang wala na. Ibang klase din po ang ibang klase pong gumalaw ang ating Panginoon. Ibang klase. At muli na naman napatunayan ko sa sarili ko na kapag ako nagdasal, may kalalagyan ka. Akala nyo lang, puro biro lang yung mga kinukuhan ko rito, parang hindi ka panipaniwala. Maralaman po niyo na totoo lahat yung mga sinasabi ko. Yung may garapata na yung bilat ni Risa. Bakit ko alam? Ay halos buong baka binili na ni Risa para pang tapal doon sa bilat niya, para lumipat doon yung mga garapata sa mga karne ng baka na yung karne ng baboy, tinatapal sa bilat niya. Kaya lahat po ito, akala lang ninyo na gawa ko lang ito, mayroong cancer, itong addict na pare na ito. Yan. Lumabas na po na humihingi nga siya ng prayers, panalangin mula sa atin, na ipagdasal daw siya para sa kanyang kagalingan. Dahil nga po, stage 4 cancer nga po yung sinasabi ko, di ba? Lahat po yan mamamatay itong mga ito.
Kaya ganun na lang po nagmamadali itong mga ito. Kaya mga panito, sino itong si Trillanes? Hindi lamang po sa atay niya may ikon yan may cancer. Pati po yung utak niya may cancer po yan. Kaya PWD na po yan considered as PWD. Katunayan kahapon nga daw yan ay naglagay daw po ng tali sa kanyang liig. Tapos itinali daw po niya sa punong kahoy. Tapos para nakadapa siya naglalakad. So ibig sabihin, parang ginagawa niya yung sarili niya na aso. Kaya nga aw-aw ng aw-aw yan. Ito yung ganun. Tinalian, tapos dinagay sa kwan, paikot-ikot daw. Gapang daw siya. O di may saltik ang ulo. Aywan ko lang, pagkatapos ng kung anong ginawa niya doon sa tali. Sabi ko nga, doon sa mga kaibigan nila yan at nakita nilang ganun, pagka tinalian na niyang liig niya, italiin nyo ngayon doon sa, halimbawa kung may second floor ang bahay niyan, taliin nyo doon sa second floor, tapos ihulog doon sa bintana. Yung mga katulong dyan o mga boy dyan, driver, yan ang gawin nyo. Para hindi na mag-aw-aw yung hayop na yan. O hindi na po makakatulong yan sa bayan. Puro lang po yan, puro kadimonyohan lang po ang gagawin yan. Kagaya po itong mga pare na itong mga demonyo to. Imagine ninyo, alam ninyo yan mga kaparian, na yung mga pira na yan na manggagaling kay Martin Romualdez at saka dito kay Asidre na ito. Alam nyong kanyan, pira namin yan. Ninakaw ng mga yan. Tapos ngayon tatanggapin nyo. Yung malita na yan. Buisit kayo. Kaya hindi nakarespeto itong mga, matagal ko na pong sinasabi rito, matagal ko na minumura itong mga animal na pare na ito Manyak pa. Ilang bisis ko na po bang ikwinento sa inyo yung kamanyakan nitong mga pare na ito? Hindi ba't yung taga Pampanga, may asawang tao, may pamilya, pinakialaman ng pare na nandyan sa Pampanga, nasira ang pamilya. Kaya alam ko pong mga manyakin, marami po dyan ang mga manyak ng pare. At hindi lamang po yan si may cancer na yan na humihingi ng dasal, kundi mayroon pa pong mga ibang pare rin ang adik dyan. Paano kung masabi ng mga sinasabi kong mga rami dyan sa kanila ng mga manyak na pare? Ako na po ang nagsasabi. Mismong ako, napatunayan ko sa sarili ko. Ikukwento ko ba? Gusto niyo pa bang ikwento ko? Ulit? Ilang beses na po ba ako nagkwento? Nang kamanyakan ito mga pare na ito. Ilang beses na po yan. Diba? O sige. Para doon po sa mga hindi pa nakakaalam. Noong time na nagsisimba pa po ako, kasi sabi ko naman sa inyo, lahat ng relihiyon pinasok ko. Hanggang sa later on na-realize ko, nakalokohan lang yan. Dahil noon nandyan ako, kasapi pa ako dyan sa mga relihiyon na yan. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng sasaingin ko. Ano ibig ko sabihin? Puro kamalasan ang inaabot ko. Pero nung umalis na ako dyan sa mga yan, mga relihiyon na yan, doon na nagsimula yung panay-panay ang bagsak ng blessing sa akin ng ating Panginoon. Yung dating hampas lupa, yung dating patay gutom, ngayon, aywan ko na lang. Kayo na mag-usga dito sa itsura ko kung patay gutom pa rin ako hanggang ngayon. Itutuloy ko. Noong nagsisimba pa ako dyan sa Katoliko dati, kaya ko nasabing maraming manyak na mga pare.
Ito, ipaiksiin natin ang kwento. Tapos na yung misa. Noong nagbibigayan na ng ostya. Ostya. Yung, di ba? Katawan ni Jesus, amen. Katawan ni Jesus, amen. Di ba? Ganon? Oh. Sunod-sunod yan. Mayroon akong nasundan na babae na ang suot na ka-espagite. Tingnan nyo. Tingnan mo po yan. Pinapayagan pa dyan sa Katoliko ang magsuot ng mga nakakamanyak na suot. Yun, tuloy. Namanyak yung pare. Nakasuot ng espagite. Pulang-pula pa. Yung espagite niya na yun na suot. Sabi ng pare, doon sa una, ito ang katawan ni Kristo. Amen. Ito ang katawan ni Kristo. Amen. Pagdating doon sa naka-espagiti na babae, ito, napatigil yung pare. Hindi na makapagsalita yung pare hanggang sa naman magsalita siya. Iha, bakit anya ang dibdib mo ang puti-puti? Sabi ng pare. Sabi naman ng babae, ay kasi Father, hindi naiinitan. Nagalit yung pare. Kalukuhan yan anya. Bakit itong bayag ko hindi naman naiinitan? Ang itim! So, ganun. Ipinagbuyang-yangan pa ng pare na manyak na yun na maitim yung kanyang bayag. Di manyak ang gago. Isa pa yan, sabi ko nga. Kaya magmula noon, hindi na ako nagsimba. Kaya nga, tinuturo ko dito sa aking mga subscriber. Ito personal. Personal kong naranasan na kahit kailan hindi umasinso ang buhay ko nung mga kaanib ako dyan sa mga kung ano-anong mga relihiyon na yan. At habang kaanib kayo sa kahit na anong relihiyon na yan, doon naman kayo kinukubkob ng demonyo. Dahil yung mga panginang mga pastor at mga pare na lalo na itong abante na ito, demonyo. Kaya kukubkubin din kayo ng demonyo. Noong wala na ako dyan sa lahat ng mga relihiyon na yan. Doon na sinasabi ko sa inyo, hindi ko na hinahanap ang sasaingin ko. Dahil nandyan na. Alam na alam ko kung papaano ko nang takalin ngayon yung pangsaing ko. Hindi kagaya noon kung saan-saan pa akong kapitbahay manghihirap ng bigas pangsaing. Sino ba ako? Niwala. Ultimo ngang damit ko. Nung mga kasapi ako dyan, nag-iisa lang ang damit ko. Nag-iisa din ang pantalon ko. Nag-iisa din ang shirt ko. Wala nga ako sapatos, chinilas lang. Pupunta ako dyan sa mga simbahan na yan. Gutom na gutom ako dahil wala akong makain. Ibig sabihin, walang-wala ako. Kahit na sintabo sa bulsa, walang-wala ako. Kung mayroon man, ay magbibinta ako ng kung ano-ano para lang may pang-abuloy ako doon sa mga relihiyon na ito. Sabi ko nga po nung wala na ako, sunod-sunod na yung blessings na dumating sa akin. Hanggang ngayon, hindi ba't madalas niyong marinig sa akin yung salita dito, wala pang nakagawa nitong tao, wala pang taong nakagawa, nagsabi ng ganito. Kahit na mga bundat na
ang mga tiyan itong mga magnanakaw na mga politikong ito, senador at kongreso, kailanman hindi nila sinabing, Lord, tama na ang pagbibigay mo ng blessings. Wala silang sinasabi ganyan. Pero ako, madalas ninyong narinig sa akin yan, Lord, stop mo na yung pagbibigay ng blessing sa akin. Bagkos, Panginoon, idiretso na pong ibigay sa lahat ng aking mga subscriber yung mga blessings na dapat para sa akin. Sino ang nagsasabi sino makapagsabi ng ganyan? Wala po ako nakitang tao na makapagsabi niyan. Tumatanggi na sa blessings ng Panginoon. Bakit? Kasi alam ko po sobra-sobra na sa akin yung mga ibinigay ng ating Panginoon. Masasabi ko at tahasang sinasabi ko, hindi ko na kailangan ang blessings ng ating Panginoon. Bagkos, ang lagi ko pong sinasabi, sa inyong mga subscriber ko na lang, idiretsong ibigay. Yan ba ay magagawa ba ng isang tao yan? Hindi ba't nakakapangilabot na salita yan? Pwedeng oo. Pero para sa akin po, masaya ako na sinasabi ko yan sa ating Panginoon dahil ako yung taong may kakuntintuhan. Lahat ng mga kinailangan ko, ayaw ko naman pong wag niyo pong isipin na nagyayabang ako rito, pero ito po ang totoo. Sino ba yung walang-wala makabili ng pero wag na lang po natin sabihin. At makikita nyo naman po sa itsura ng isang tao kung anong tinataglay na pag-aari. Actually po, never ko pong claim ang lahat ng nandito sa akin na akin. Never. Bagkos ang lagi pong sinasabi rito, ipinahiram lang po sa akin kung ano man po mayroon ako ngayon. Lahat po yan ay pinahiram lang po sa akin ng ating Panginoon. Kailanman po wala akong pag-aari na isa sa lahat ng mga ari-arian ko. Ganun lamang po. May time pa naman kaunti. Nung sinasabi ko, nung sinimulan kong umalis na at itinakwil ko na yung mga relihiyon na yan, kinabukasan lang po, mayroon na pong dumating sa akin na pira. Hindi man po literal na pira, na as in pira talaga na ibinagsak na sa akin, hindi po ganon ang ibig ko sabihin. Yung pong sinasabi ko, na pira dahil nga mayroong pumunta sa akin na ang sabi, samahan ko raw siya magbenta ng equipment. Yun. Ibig sabihin, sumama ako, noon ding araw na yon, naibinta namin yung equipment na yon. Siyempre, mayroon akong commission. Yun po yung sinasabi ko, kinabukasan lang, mayroon akong pira. Marami pa po yan. Hanggang doon sa mga bahay-bahay, na mga binili kong luma, pinarenovate ko, bininta ko, milyones na. Ganun po. Tapos yung time pa na yon, sa lahat po ng lahat po ng international, yung mga multinational, international na mga airline company, wala pong kaabog-abog itinuro sa akin yung isang airline na yon ay nangangailangan ng empleyado. Yung time po na yon ay kasalukuyan po ako nagre-review. So wag na natin pag-usapan. Ibig sabihin, nung pumunta ako doon nag-apply, tinanggap ako. Kung hindi ako nagkakamali, 20 kaming aplikante doon sa
airline na yon, airline company na yon, 20 na aplikante. Iisa lang po ang kukunin. Pero bakit ako ang napiling makuha? Isa na namang blessings yun. Para lang mabigyan ko ng palaman o diin itong sinasabi ko. Yung sinasabi ko na lahat ng mga international company, siyempre pag-aari yan ng mga ibang bansa. International nga eh. Kahit kailan, hindi po sila nag-appoint or naglagay ng empleyado na category ay operation manager. Kung mayroon man pong operation manager diyan, kalahi lang din po nila. Wala pong international airline company na maglalagay na halimbawa Saudiya yan, halimbawa Lufthansa yan. Hindi po sila maglalagay ng Pilipino na operation manager. Anong ibig ko sabihin? Dahil ako po ay na-promote ng operation manager at that time. Samantalang Pilipino ako, hindi naman ako kalahi nila. Yun yung mga blessings na sinasabi ko. Sabi ko nga po tuloy-tuloy po yun hanggang ngayon. Sino ba mag-aakala na walang-wala ako, baka pagpatayo ako ng 10 building para dito sa business partner ko na Koreano, dito sa mga solar panel? Sino yung walang hampas lupa? Sino yung hampas lupa na makakapagpatayo ng 25 branches ng kanyang kumpanya? Anyway, i-rest na po yan. Huwag na natin pag-usapan yan. Basta ang sinasabi ko dito, ang pinag-uusapan lang po natin dito, pinapakita ko lang po rito. Itong pagtanggap ng pare ng malita na galing kay Romualdez at saka dito kay Asidre, na isang demonyo po ito. Demonyo po itong Romualdez na ito. At saka itong Asidre na ito. Itong mukhang tubol na Asidre na ito. Ikaw, magmula sa oras na ito, dadapo sa iyo ang sakit na wala ng lunas. Putang ina ninyo. Maraming salamat po. Pasensya na po doon sa mga subscriber ko kung ganito na naman ang inasal ko. Talagang grabe. Marami po bukas yan. Hindi ko lang ma-discuss, mahaba po masyado. Kaya ganun na lang ako nang gigigil. So, hanggang dito na po muna. Dahil pakiramdam ko, umaakyat na naman yung dugo sa ulo ko. Basta ito po ang ating abangan, yung pagbabalik po or pag-uwi ni President Duterte at saka itong pagkamatay nitong adik na pare na ito na humihingi ng dasal sa atin. Bakit tayo? So, ibig sabihin, mas malakas yung dasal ko kaysa sa dasal niya. Kasi no, pinagdasal ko ito na magkaroon ng sakit. Wala pa naman sakit yan dati. Ngayon, stage 4 cancer. So maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.